So, ito po yung aking ginawa na cake para sa lola ko. Kasi birthday niya mamaya. So, simple lang siya. Para lang siyang tatawagin ko siyang garden cake. Kasi para siyang garden. Ito ni parang kunwari flowers. Tapos ito yung rock sa paligid ng mga flowers. Tapos nilagyan ko rin siya ng butterfly. So, medyo nahirapan nga ako mag-isip kung anong i-design ko kasi marami na akong nagawang cake decoration. Ayoko namang ulitin. Kasi nakita na nila yun. Dapat iba naman. So, naubusan na nga ako ng idea eh. Bigang-piga na. Bigang-piga na kung anong gagawin ko. Pero sa tingin ko naman maganda namang kinalabasan. Ewan ko lang sa inyo. Sa palagay nyo ba maganda pa? Kita ko sa inyo ha. Ayan po siya. So, kunwari garden siya. Yan. Ito po, to? Rock candy. So, mukha siyang bato, pero siya? Chocolate yan sa loob. Tapos, gumamit lang ako ng marshmallow na flour. Tapos, yung iba, yung mga matataas na flour, ginamitan ko siya ng toothpick para tumaas. Tapos, itong mga butterfly na to, confetti yan eh. Na para sa cake. Ika lang, pakita ko sa inyo. So, ito yung rock candy na ginawa ko. Pinadala to sa akin ng kapatid ko from Dubai eh. Hindi ko lang alam kung merong ganito dito sa Pilipinas. Pero kung in case na wala kayong mahanap na ganito, pwede namang gawin nyo yung nips na lang na iba-ibang kulay, pwede na rin yun, di ba? Tapos, yun namang yung butterfly na ginamit ko, ito yun. Ano bang tawag sa ganito? Confetti ba yun? O sprinkles. Sprinkles pala siya. So, butterfly siya. So, naisip ko itong garden na theme, kasi nga meron ako nitong butterfly na sprinkle. Tapos, bumili na lang ako sa grocery ng ng marshmallow na flower ang shape. So, ayan. So, balak ko, gumawa ko ng separate na video na ipapakita ko doon yung compilation ng mga nagawa ko ng cake design. Naman, napakadali lang, pero cute. Hindi na kailangan ng mga special na gadget para makagawa ng isang maayos na cake na pwedeng ipanregalo. So, siguro by the end of the year or maybe next year na lang, kasi gusto ko pa siyang dagdagan eh, para mas marami-rami yung ma-share kong cake design. So, alam ko meron akong cake baking playlist, pero hindi yun kasama, hindi ko na i-feature yun sa mga na-i-upload ko na, kasi yun yung mga cakes na hindi ko na na-i-film dahil walang time, dahil madalian. So, kapag gumagawa kasi ako ng cake para sa mga ganito, may okasyon, may birthday, ginagawa ko siya oras bago yung celebration, bawat 3 hours before, ganyan. Kaya madalian lang, hindi ko na ginagawan pa ng video. So, gagawa na lang ako ng separate na video para doon. So, ang ginamit ko dito is cake mix. Of course, pwede naman kayong gumamit ng ng cake na hanapin nyo pa yung mga ingredients, yung mga cocoa, yung mga flour, mga chorbanes, diba? Pero kung para mas maging madali ang inyong buhay, di bilhin nyo na lang yung mga cake mix. O idadagdag nyo lang dun egg, saka water, saka oil. So, yung iba ayaw ng ganun, mas prefer nila yung bibili talaga sila ng mga ingredients na kailangan sa pagbibake. Pero dahil nga sa pinadalan ako ng ganun ng kapatid ko, they might as well na gamitin na lang kaysa man ma-expired. And then pati itong chocolate frosting na to, pinadala din to sa akin. Yung pre-made na siya. So, makakagawa din kayo niya ng chocolate frosting. May mga tutorial dito sa YouTube na pwede nyong gayahin. Pero nga dahil nga meron na akong pre-made saka cake mix, yun na lang ang prefer ko na gamitin para sa ngayon. And then,
Kung matagal na kayong subscriber din, alam nyo rin na rice cooker ang ginagamit ko sa pagpipi. Kaya lang this time, oven ang ginamit ko kasi unang-una sa lahat, sayang naman yung oven na binigay sa akin ni mama. Binili nila yun last year. Minsan ko lang gamitin, sayang naman. So, siguro 3 or 4 times ko pa lang siya nagagamit. So, yun muna ang ginamit ko sa ngayon. Pero madalas talaga, rice cooker ang ginagamit ko. Actually, pwede nyo rin gamitin ang rice cooker sa pag-bake ng mga cake na naka-mix na yung mga cake mix na nabibili sa grocery. Pwedeng rice cooker ang gamitin nyo doon kasi na-try ko na rin yung pag nagmamadali ako, rice cooker ang ginagamit ko. Kasi mas madali siya linisin, mas madaling iligpit. Yan. So, mamaya na lang ulit kasi ko pa ito parang ipapackage para hindi madumihan pag nagpunta kami doon. Bye-bye. Hello everyone. So, mamaya pupunta na kami doon sa house ng lola ko. So, 6 o'clock ang kanyang birthday party. So, 5 o'clock pa lang. Meron pa kaming time na mag-prepare ng 1 hour. So, sila mama saka si papa naliligo. Ako, naka-ayos na ako. So, yung cake nasa fridge. Tingnan natin, ha? Binalot ko lang siya eh. Wala kasi akong mabiling box. Cake, binalot ko lang siya ng plastic labo. Tapos nilagyan ko lang ng scotch tape. Ibitbitin ko lang yan mamaya papunta dun kina nanay. Sasakay lang naman kami ng tricycle papunta dun sa house nila. Para sa aking quick outfit of the day, lang, simple lang damit ko, t-shirt at saka short. Sabang t-shirt lang na white at saka shorts. Saka yung sa makeup naman, light lang. Light lang pero naka red lipstick ako. Para naman maiba. So, red na lips. Saka lang. Itong problema ko pag nag-a-apply ako ng eyeshadow, nag-crease. Sabi nila dapat maglagay doon ng primer para hindi mag-crease. Wala akong primer. Kaya ayusin na lang natin, ha? So, itong eyeshadow ko, binili ko to sa sa Daiso. Tsaka, syempre, nagkilay lang ako. Tapos, unting blush on. Sandals. Nagchinelas lang ako. Hindi ako nakapag-cutics eh. Ayan. Shorts. Dito ako sa labas ng house. Ayan o, aming pailaw. Pailaw effect. Ganda. So, maaga pa eh. Tignan nyo. Liwanag pa sa labas. Kaya maaga pa. Pero makulimlim. Baka magdala kami ng payong. Tapos yun nga, wala akong masyadong suot na aksesorya. Kasi baka pagdating doon, magubad-ubad pa ng mga accessories. Kasi malamang. Magugas lang ako ng plato doon. Tapos, ayan, ginawa ko yan. Yang salamin na yan, wall. Ano tawag yan? Wall mirror. Wall decor na mirror. So, kung gusto niyang malaman kung paano gawin, bigay ko sa inyo yung link. Saka, syempre, itong aking lumban na bracelet. Yung link nasa description box. Alam ko hindi na uso, pero sinusuot ko pa rin kasi sa totoo lang guys, ang dami kong goma doon. Sayang naman kung hindi gagamitin. Kaya, nandito ako sa labas eh. So, yun nga, ang dami ko kasing goma na para sa lumband. Para kasi ang bilis na
nalaos ng ng lumban dito sa Pilipinas. Sa bagay, parang sa ibang bansa din, parang hindi na rin masyadong may tao sa labas. Kita ko nagsasalita mag-isa. So, yun hindi na nga masyadong parang sabi nga nila dun, parang laos na daw yung lumban. Pero, keber, sayang eh. Saka, ang dami ko pa dun ng mga style ng bracelet na hindi pa nagagawa. Gusto kong itry siya. So, hanggang maubos yung mga goma ko dun. Kaysa na maitapon. Yun. Tapos ang lipstick ko, to? Ano pangalan nito? Nakalimutan ko eh. Bigay ko sa inyo mamaya pagkatapos namin umuwi. Ganda siya. Alam mo, bagay din sa akin ng red lipstick eh. Lakas makamistisa. Akala ko dati hindi bagay sa akin mag red lipstick kaya hindi ko nagkagamit ng red lipstick. Pero nung na-try ko, parang nagustuhan ko na siya. Parang parang ang puti ko. Matte lang siya. Ano ba yun? Kalimutan ko yung pangalan ng tatak pero binili ko siya sa Robinson Mousse. Pakita ko sa inyo mamaya. Wala man lang kayong tugtog para na maalok. Wala man lang katugtog-tugtog. Buksan nyo kayo yung Sila pudra. Dapat meron man lang science. Ah? 2, 3. Mabuti hindi ka rin sumabay. Marami ka nakain. Kanina wala katugtog. Ano yan? Outfit of the day. Hindi, sa video. YouTube? Inaano mo? Picture. Video mo dyan, diba? Ikaw tayo na lang natin. Bukas ang galing ikaw na Wala kasi kami tibigin tayo yung Mag-iinjan na tayo. tagal yung lipstick ko. Ang tagal ng tricycle. Mo ba? Inano ko na, tinawag ko na nga eh. Ang tagal, di yata tayo kita. Nakita na tayo kasi nagpa-flashlight na tayo. Oiliness. Oiliness kami. Si Father. Nakakasilaw, no? Dapat pala, hindi natin mo pag nagsasamba tayo, maliwanag. Ayan na yung tricycle. Sakay na kami ng tricycle. Dami namin pa. Pagkain. Balutin mo ako. Sarang ko na. Close up. Grabe. May buntis dito na pa. Binigyan mo? O, ayaw nga tanggapin eh. Magkano binayad mo? 200. 200. Ay, kasi nakawawa naman din eh. Ba't naging Aray? taga sa atin yan? Ha? Naging taga sa atin? Dito, kami rin dito. Saan? Yun. Ayan, dito na kami sa bahay. Okay. Anong oras na ba? Nakatira. Dito pala nanay. Malapit kila Dani. Ayan. Buti pa rin siya. Kahit anong isang tawag lang ni nanay. Ano yung dala mo pa? Cake. Cake to eh. Kalahating cake yung tinake out niya. Kalahati yung kinuha ni nanay. Sinarong koneta niya yan eh. Sabi ni Tabi ni, bukas na lang case. Ay, hindi. Gusto ko naman magdala ngayon. Baka wala lang akong gusto ng kuha. Bakit naman 1/2 yung Sino? Ayan, nandito na po kami sa bahay. Ayan ang oiliness na oiliness. Ang init kasi dun sa bahay ni nanay. Grabe. bagal niya eh. Bahala siya. Hindi na. Buwang naman kumuha ng kanya.
Onti lang naman kinain ko din kanina. Tapos, ang dami naming binalot na food. Ikaw naman, ang ingay-ingay mo. Tama. Sabi nila sa akin kanina, ang puti ko daw. Tinatanong ako, nag-glutathione ba ako? Sabi ko, hindi. Wala nga akong ginagamit na sabon na pamputi. Puti ko daw eh. Sabi ko lalo lang siguro tumataba kayo na stretch yung balat ko. Tapos sabi naman isa, ang taba ko daw. Tumataba daw ako. Ay nako. Ganyan talaga pag nagre-reunion. Hindi ko na kinuha ng video, guys, kasi nakakailang. Saka baka nailang yung mga guests. Kaya pictures na lang isi-share ko, ha? Ay guys, ito nga pala yung lipstick na ginamit ko kanina. Ano siya? Kiss Proof ang tatak. So, nabili ko lang siya 100 pesos sa Robinson Emus. So, madalas ko to nakikita sa mga online shop na meron sa Facebook. So, pag nakita niyo siya doon, yung presyo mga 150 plus. Pero sa Robinson Emus, 100 lang. So, maganda naman siya kahit mumurahin. Kita nyo naman kanina, di ba, red na red yung lipstick ko. Hindi na ako naglagay. Yun pa rin yung kanina. Hindi na ako naglagay kasi uwi naman na. Tapos, bukas, aalis kami ulit. Pumunta kami Robinson Emus. Ituturo ko sa inyo kung saan ko nabili to para kung sakali na magawi kayo doon sa Robinson Emus o nakataga dito kayo sa Cavite. At least alam niyo na kung saan kayo makakabili ng mga ganitong klaseng lipstick. Siguro fake to kasi mura eh. Hindi ko lang alam kung magkano yung original na ganito. Pero, carry na rin naman, diba? Kung hindi naman ako lagi nag-lipstick, pwede na. So, guys, sana hindi kayo nabulsan na panood nyo, ha? Kasi, ako na-bore ako eh. Ewan ko ba, hindi ko lang din siguro feel yung naghahanda. Mas gusto ko kasi yung lumalabas na lang, kain na lang sa labas, tapos picture pagkatapos kumain. So, yun na, kumbaga parang hassle-free yung ganun. Pag naghahanda kasi kailangan pa magluto, maghihiwa ka pa, maghugas, liligpit yung mga kalat doon. Kaya parang para sa akin, parang di ba nang gumastos, total minsan lang naman yung mangyari, kesa naman yung mapagod pa, kasi syempre may edad na siya, hindi na, kasi karamihan doon ang hinanda, si nanay yung nagluto noon. Baga ang ginawa lang namin doon, tumulong-tulong lang doon sa paghihiwa. So, kahit naman nakakapagod pa rin yung, di ba, yung ang dami mo niluluto. Isa nga lang lutuin, pagod na pagod ka nun, ang dami-dami pa. Tapos, buti na lang kamo, nag-paper plate na lang, saka disposable na kutsara, saka tinidor, saka yung baso na disposable. At least, ang inuhugasan na lang yung mga pinaglagyan ng ulam, kaserola, mga kawali. Saka, para kasi nakakailang kapag hindi mo makakilala yung mga tao din. Para hindi ka makakailos ng maigi. Kasi, sa totoo lang, mahihain kasi ako, hindi ako yung makihalubilo, machika. Pag hindi ko kakilala. Kaya siguro hindi ko rin sila mga ganyan nag-ahanda. So, i-upload ko na lang ito siguro bukas na kasi gabi na yan. Ang oras, alas 10 na 10:50. Magta-10:10 na. I-edit ko pa ito. So, sana hindi kayo na-inip. So, walang kakwenta-kwentang video vlog na to. So, gusto ko lang i-share kasi syempre 79 years old na si nanay, kaya next year 80 years old na siya. At ang sabi niya, take note, pag 80 daw niya, mas bongga pa daw doon ang birthday niya. Mas marami daw siyang handa at mas marami daw bisita. Sa isip ko, naku,
balak na naman pala niyang maganda. Kasi akala namin ngayon lang siya ulit maganda eh. Kasi yung mga nakaraan, kain lang kami sa labas, kasama yung Alamil Clan, yung mga sa side ng papa ko. So, parang okay naman din yun kasi at least hindi lang naman siya yung ililibre namin sa pagkain sa labas. Pati rin naman yung mga tito, mga tita, at saka yung mga asawa nila, pati yung mga pinsan ko. Kaya parang family affair na rin yun, diba? Kumbaga, banding din yun. Kaya lang, mas gusto niya yung ganyan. Napapagod siya. Mayroon naman din makipagtalo kasi syempre, hindi naman ako may birthday. Yun ang gusto niya. So, pinagbigyan na lang namin. So, kaya lang, naisip ko na ko. Next year na naman pala, maghahanda na naman siya. Kaya sabi ko kay Papa na kung mag-practice ka na maghiwa ng mga karne, ng mga gulay, ng mga chorbanes. Kasi mas marami pa daw ang hihiwain mo kaysa nung hiniwa niya kanina. Kasi syempre, ang inaalala lang naman namin kasi hindi naman siya nagpapakontrabida. Yung pagod ba niya? Katulad niya, kung pagdating niya ng 80, di syempre mas matanda na siya, mas madali na siya mapagod. Gusto niya pa rin maganda. Ang mahalaga lang naman, di ba, yung magkakasaming pamilya, di ba? Mahalaga yung ibang tao, mahalaga yung family naman talaga. Ganun siguro, iba-iba ng gusto ang mga tao. Ganun. Sana wish ko magbago pa yung isip niya. Sana wag na lang siya maghanda sa bahay. Kain na lang ulit sa labas. So, yun lang. Nagdadrama na ako dito. So, bye-bye na lang. Good night na lang sa inyo. And bukas Monday, ingat-ingat sa pagpasok sa office at saka sa school. Bye-bye!